Tuloy pa rin ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay VP Sara sa kabila ng petisyon ng PISE na ipahinto ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino ang inaasahan nating harap sa susunod na impeachment hearing sa Kamara? Yes, Jiggy, pinasampina na nga ng House Justice Committee itong si NBI Director Melvin Matibag at yung isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. At ito po si NBI Director Matibag, pinatatawag po siya para magsumite ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa kanilang investigasyon sa pagbanta po ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dati pong House Speaker Martin Romualdez. Samantalang, ito naman po si Attorney Powa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education, pinagdadala rin ng mga dokumento kaugnay nga po doon sa mga isinumite nilang liquidation reports doon po sa Commission on Audit regarding po sa confidential funds ng ahensya. Actually, ito nga po, kabilang po itong articles of sa impeachment, yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, gayon din po yung confidential funds issue. At una na rin pong pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap nga po sa impeachment hearing sa susunod na linggo po yan sa House Justice Committee. Itong umunoy bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Kasulukuyan pong nakakulong ngayon itong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa po sa Taguig City. At kabilang nga po doon sa affidavit ni Madriaga na sa kanyang salaysay yung kung paano ginasta ni VP Sara at kung kani-kanino at saan napunta yung mga confidential funds. At bagay nga po na itinanggi ni VP Sara at sinabi po niyang hindi raw niya naging tauhan itong si Madriaga. At Jiggy, sa April 14 nga, sa susunod na Martes na po yan, muling gugulong ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban sa Vice. Jiggy. At ano ang reaksyon ng Kamara sa paghain ng petisyon ni VP Sara para ipatigil ang impeachment proceedings? Yes, Jiggy, wini-welcome nga ng Kamara itong aksyon ng Korte Suprema na hinihingan sila ng komento dito nga sa petisyon na inihain ng kampo ng Vice sa Korte Suprema. At dahil walang TRO o Temporary Restraining Order, tuloy daw yung kanilang constitutional mandate na dinggin po itong mga impeachment complaints laban sa Vice. At nanindigan nga po itong si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na wala silang nilalabag na batas at naayon po sa konstitusyon at sa House rules itong ang takbo ng impeachment proceedings laban sa Vice. Ganyan din po yung sentimiento ni na ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Narito po ang kanilang pahayag. Malaking bagay yung walang TRO na in-issue. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. We welcome this as a positive development. Tuloy ang paglalabas ng ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Jiggy, ayon kay Congresswoman De Lima, yung Office of the Solicitor General po yung magre-representa sa Kamara at sila rin yung magda-draft at magsusumite nga po ng komento doon nga sa mga petisyon sa Korte Suprema. At kumpiyansa yung ilang mga kongresista na ibabasura ng Korte Suprema itong mga petisyon na kumikwestiyon sa gumugulong na impeachment laban sa Vice. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.